Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang paano makakatulong ang saging para mabawasan ang pag-ihi sa gabi para sa mga nakatatanda. Karamihan sa mga nakatatanda ay naniniwalang ang pag-inom ng mas kaunting tubig sa gabi ang pinakamahusay na paraan upang hindi magising sa gabi. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang pagbawas sa tubig ay hindi solusyon sa problema. Sa katunayan, maaari pa itong palalain. At ang tunay na solusyon ay maaaring nasa isang simpleng prutas na kilala mo mula pagkabata, ang saging. Isipin mo ito. Maaga kang matutulog, kumpiyansa na napamahalaan mo ng maayos ang iyong gabi. Ni minsan ay hindi ka uminom ng iyong nakasanayang tasa ng tsa. Ngunit sa 2:00 AM, gigisingin ka ngayong pantok. Pagsikat ng araw, 2 o 3 beses ka nang nagpunta sa banyo. Kinabukasan, mababa ang iyong enerhiya, malabo ang iyong memorya, at mabigat ang iyong kalooban. Isinisisi mo ito sa edad, ngunit ang sanhi ay maaring isang bagay na mas tiyak at mas madaling pamahalaan. Ang saging, kapag kinakain sa maling paraan, ay maaring magdagdag sa iyong pagkakabalisa. Ngunit kapag kinakain ng tama sa tamang oras ng araw, maaari nitong maparelax ang iyong pantog, pakalmahin ang iyong nerbiyos, at mabawasan ang mga nakakainis na pagpunta sa banyo sa gabi. Hindi ito mahika. Ito ay agam. At ito ang maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng putol-putol na pagtulog at tunay na mapayapang pagtulog. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong dapat kumain ang mga nakatatanda ng saging upang maiwasan ang pag-ihi sa gabi at kung bakit ang maliit na pagbabagong ito ay maaring magbalik ng mga mapayapang gabi na nawawala sa iyo. Bago tayo magsimula, nais kong marinig mula sa iyo. Saan ka nanonood ng video na ito at anong oras na ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi ako makapahintay na makita ang iyong masagot. At kung nasiyahan ka sa video na ito ay click ang subscribe. Kung hindi, i-like lang ito. Malaki ang may tutulong nito sa paglago ng channel na ito. Bakit nagigising ang mga nakatatanda sa gabi para umihi? Isa sa tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago na nangyayari sa katawan pagkatapos ng smilo ay ang natural na pagbaba ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay gumaganang parang bantay sa gabi, nagsasabi sa mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog. Sa mas batang edad, ang vasopressin ay ginagawa sa matatag na dami na tumutulong sa iyo na magpahinga 6 o 7 oras ng walang pagkaantala. Ngunit sa pagtanda, humihina ang supply na hormone na ito, lalo na sa gabi. Kung walang sapat na vasopressin, patuloy na sinasala ng mabato ang dugo na parang araw, natutula ng mas maraming likido sa pantok kapag ang katawan ay nagpapahinga. Para sa maraming nakatatanda, nangangahulugan ito na mas mabilis na napupuno ang pantok at ang pagnanais na bumangon ay mas maaga kaysa sa inaasahan. Inilarawan minsan ng isang retirado sa Ohio na parang ang kanyang magabato ay hindi nakakuha ng memo na oras na para matulog. Ang magandang balita ay ang pag-unawa. Sa prosesong ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian tungkol sa kung kailan at paano ka umiinom ng likido upang magawa mo ang iyong katawan sa halip na laban dito. Isa pang salik ay ang pantok mismo. Sa pagtanda, ang makalamnan at nerbiyos na kumokontrol sa pantok ay nagiging mas sensitibo, nagpapadala ng mas signal ng kapunuan kahit na may kaunting dami lamang, minsan kalahating baso lang ng ihi ang naroon. Sa mas maagang madekada ng buhay, ang pantok ay maring tahimik na humawa ng mas marami bago alertuhin ang utak. Ngunit pagkatapos ng 60, ang nerbiyos na ito ay kumikilos na parang sobrang protektibong mensahero, ginigising ka para sa mga dami na minsan ay hindi napapansin.
Ang pagiging sensitibo na ito ay maaaring nakakainis, lalo na kapag sa wakas ay nakatulog ka na lang para magising pakaraan ng isang oras. Maraming matatanda ang naglalarawan na nakahiga sa kama na iniisip kung talagang kailangan nilang bumangon o kung ang kanilang pantok ay sadyang nag-overreact. Ang pagdududa na iyon ay lumilihang stress at ang stress mismo ay maaaring maging mas mahirap makatulog muli. Ang pag-alam na ang pagiging sensitibo na ito ay karaniwan ay maaring magdulot ng ginhawa dahil hindi ito senyales ng sakit kundi bahagi ng proseso ng pagtanda. Sa maliliit na pagbabago tulad ng pagsasanay sa panto o pagpapatahimik ng mga gawain sa gabi, posible na dahan-dahang sanayin muli ang manerbiyos upang maging mas hindi reaktibo. Sa wakas, ang mga gawi sa pamumuhay sa gabi ay maaring magpalala sa sitwasyon. Maraming nakatatanda sa Estados Unidos at sa India nag-enjoy tsa, sopas o prutas pagkatapos apunan bilang isang nakaka-relax na ritual. Ngunit ang mapakain at inumin na ito ay mataas sa fluid content. At kapag kinakain pagkatapos ngang paglubo nga araw, nagdaragdag silang labis na presyon sa pantok sa sandaling mababa na ang vasopressin at sensitibo na ang pantok. Ibinahaging isang lola sa New Jersey kung paano niya gustong tapusin ang kanyang araw sa isang malaking mangkok ng pakwan na pinaniniwalaang pinananatili siyang malusog. Sa halip, nalaman niya ang sarili na gising sa 2,0 m at muli sa 4,0 m. Pagod na pagsapit ng umaga. Nang ilipat niya ang kanyang prutas sa hapon at nilimitahan ang likido sa gabi sa ilang sips lamang ng maligamgam na tubig, naging mas mapayapa ang kanyang gabi. Toto rin ito para sa chai o herbal tea sa mga bahay na India. Bagamat nakaka-relax sa sandaling iyon, nagdaragdag sila sa fluid load sa gabi, sinasanay ang katawan na manatiling balisa sa halip na kalmado. Kaya kung madalas kang nagigising sa gabi, malaman na hindi lang ito pagtanda ang sumasabay sa iyo. Ito ay pinahalong mga pagbabago sa hormonal, pagiging sensitibong pantok, at mga gawi sa gabi na maring ayusin. Ang mensaheng pag-asa ay ito. Sa banayad na kamalayan at ilang maliliit na pagbabago, maari mong mabawi ang kontrol sa iyong mga gabi. Maaring nagbabago ang iyong katawan, ngunit kaya pa rin nitong tumugon, gumaling, at bigyan ka ang regalong malalim, walang tigil na pahinga. Ang nutrisyon sa saging at ang epekto nito sa pagtulog. Maaring mukhang simple ang saging, ngunit sa loob ngang dilaw na balat na iyon ay mayroong isang tahimik na botika na maaring sumuporta sa kontrol sa pantok at mapayapang pagtulog. Isa sa mga pinakamahalagang nutrients ay potassium, isang mineral na nakakatulong na makarelax ang smooth muscles, kasama na ang makalamnan na bumabalot sa iyong pantok. Kapag balanse ang potassium, ang mga kalamnan na iyon ay hindi gaanong mako-contract ng maaga na nangangahulugang ang iyong panto ay maaring humawa ng ihi ng mas kalmado sa buong gabi. Maraming nakatatanda sa Amerika at India ang hindi sinasadyang kumakain ng kaunting potassium dahil sa takot sa asukal. Gayunpaman, kahit isang katamtamang saging ay nagbibigay ng mahigit 400 mg, sapat na upang makagawa ang kapansin-pansing pagkakaiba para sa maraming tao. Isipin ang ginhawa nga pagtulok na alam mong hindi gaanong tensyonado ang iyong pantok dahil lang sa binigyan mo ang iyong katawan na kailangan nito. Isa pang mahalagang nutrient ay magnesium. Madalas itong tinatawag na relaxation mineral. Ang magnesium ay nakikipagtulungan sa nervous system na tumutulong na patahimikin ang mga sobrang aktibong signal na maaring gumising sa iyo sa gabi. Para sa mga nakatatanda, ang mababang magnesium ay nakakagulat na karaniwan na lumalabas bilang pananakit ng binti, hindi mapakali na pagtulog o maging banayad na pagkabalisa bago matulog. Ang isang hinog na saging ay naglalaman ng tamang dami ng magnesium, madaling maabsorb at banayad sa panunaw.
Ibinahagi ng isang biyuda sa Florida na ang pagdaragdag ng saging sa kanyang magang merienda sa gabi ay nakatulong na pakalmahin ang kanyang ngabinti na ginagawang mas madali ang makatulog ng walang pakiramdam na tumatalon. Ang maliit, pare-parehong dosis ng magnesium sa pamamagitan ng pagkain ay madalas na mas mahusay kaysa sa mabigat na supplements, lalo na para sa mas matatandang digestive system. Naglalaman din ang saging ng vitamin B6 na may nakatago ngunit makapangyarihang papel sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang natural na kemikal sa pagtulog ng katawan. Kung walang sapat na B6, nahihirapan ang utak na gumawa ng mga hormona na bibigay senyales ng pahinga sa bawat selula. Kaya naman ang mga nakatatanda na kulang sa B6 ay madalas na naglalarawan ng pagtulog bilang mababaw o madaling maputol. Sa pamamagitan nga pagbibigay nga bitamina na ito sa isang banayad na paraan batay sa pagkain, ang saging ay nakakatulong sa katawan na muling itakda ang natural na ritmo ng pagtulog. Sa praktikal na kahulugan, nangangahulugan ito na mas malamang na makapasok ka sa malalim na yugto ng pagtulog kung saan naibabalik ang memorya, muling nabubuo ang enerhiya, at mas hindi reaktibo ang mga nerbiyos ng panto. Para sa mga matatanda na madalas na naalala tungkol sa pagkawala ng memorya, ang mas malalim na pagtulog na ito ay kasing halaga ng gamot. Mayroon ding mas tahimik na benepisyo. Ang saging ay natural na mababa sa asid kumpara sa maraming iba pang prutas. Ang macitrus na prutas tulad ng orange o pinya ay maaring maging sanhi ng iritasyon sa panto, nagpapababa ng pH ng ihi at nagpapataas ng pagiging sensitibo ng nerbiyos. Para sa isang taong nagigising ng 2 o 3 beses sa gabi, kahit maliit na dami nga asid ay maaring magpabaliktad ng balanse. Ang saging, sa kabaliktaran, ay banayad. Hindi ito sumusunog o nagpapasigla NY labis sa lining NY pantog. Isang matandang guro mula Delhi ang minsang nagsabi, "Pinalitan ko ang aking orange sa gabi ng saging at sa loob ng 1 linggo naging mas tahimik ang aking magabi." Hindi ito himala, biolohiya lang ang gumagana pabor sa kanya. Pinagsama-sama, pinaparelax ang potassium, pinapakalma ng magnesium, sinusuportahan ng B6 ang mga hormon sa pagtulog, at pinoprotektahan ng mababang acidity ang pantok. Ito ay isang bihirang kombinasyon na nakapalob sa isang pamilyar na prutas na marahil ay mayroon ka na sa iyong kusina. Kaya naman madalas na tinatawag ng mga doktor ang saging na sleeping pill ng kalikasan. Hindi dahil sa nagpapamanhid sila, kundi dahil inihahanda nila ang iyong katawan para sa natural na pahinga. At hindi tulad ng gamot, walang side effect kapag kinakain ng matalino. Kaya sa susunod na titiknan mo ang isang saging, huwag lang tingnan ito bilang merienda. Tingnan ito bilang isang maliit at makapangyarihang kaalyado sa iyong paglalakbay tungo sa mapayapa at walang tigil na mga gabi. Kailan dapat kumain ng saging ang mga nakatatanda upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi? Ang oras kung kailan ka kumakain ng saging ay maaring maging kasing halaga ng saging mismo. Maraming nakatatanda ang nag-akala na ang pagkain nito bago matulog ay makakatulong sa kanila na makatulog, ngunit sa katunayan, maaari itong maging kontraproduktibo. Ang saging na kinakain ng napakagabi, halimbawa sa 9:00 o 10 PM, ay maaaring magdagdag ng likido, hibla, at banayad na aktibidad sa pagtunaw sa sandaling sinusubukan ng iyong katawan na magpahinga. Para sa isang taong may sensitibong pantok, kahit ang maliit na tsadye na ito ay maaring lumikha ng labis na pagkadali sa gabi. Ang pinakakapakipakinabang na oras ay karaniwang sa maagang gabi sa pagitan ng 5 at 6 PM o humigit kumulang 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan. Nagbibigay ito sa katawan ng sapat na oras upang maabsorb ang potassium, magnesium at B6 habang pinapayagan pa rin ang tiyan at panto na huminahon bago matulog.
Isipin ito bilang paghahanda ng entablado para sa pagtulok sa halip na pagmamadali sa proseso sa huling minuto. Ibinahagi ngang isang retiradong nurse sa California na nagsimula siyang kumain ngang kanyang saging sa 6:00 p.m. Kasama ang ilang almendras at sa loob ng 2 linggo napansin niya na kaya niyang matulog ng 5 oras ng tuloy-tuloy sa halip na magising tuwing 2 oras. Isa pang mahalagang tip ay iwasan ang pagsasama ang saging sa mabibigat na inumin sa gabi. Ang saging na may isang basong gatas sa 8:30 p.m. ay maring maging nakaka-relax. Ngunit para sa maraming matatanda, ang kombinasyong iyon ay nagdaragdag ng fluid load at bloating na naugnay sa lactose na parehong maring makagambala sa pantok. Sa halip, panatilihing simple ang saging at sa temperatura ngang silit. Sa India, maraming matatanda ang nakbabalat at hinihiwa ito sa isang maliit na mangkok. Kinakain ito ng dahan-dahan habang nakikipag-usap sa pamilya. Sa US, ang iba ay nag-enjoy nito na may manipis na pahit ng peanut butter bilang isang maagang merienda sa gabi. Parehong gumagana ang diskarte hanggat iginagalang mo ang timing. At narito ang isang banayad na paalala. Kung umiinom kang gamot sa gabi, pinakamahusay na paghiwalayin ang ito mula sa iyong banana snack nang hindi bababa sa 1 oras. Pinipigilan nito ang digestive overlap at tinitiyak na maayos na maabsorb ang iyong gamot. Sa maliliit na pagsasayos tulad nito, hindi mo lamang tinutulungan ang iyong pantok na manatiling kalmado, kundi sinusuportahan din ang iyong pangkalahatang kalusugan. Pagdating sa saging, tandaan na hindi lang ito tungkol sa pagkain ng ito, kundi ang pagkain ng ito sa tamang sandali. Sa pamamagitan ng paglilipat ng ugaling ito ng bahagya ng mas maaga, binibigyan mo ang iyong katawan ng pinakamahusay na pagkakataon na magpahinga ng malalim at gumising na sariwa. Paano dapat kumain ng saging ang mga nakatatanda para sa pinakamahusay na resulta? Ang pag-alam kung kailan kakain ngang saging ay kalahati lamang ngang solusyon. Ang pag-unawa kung paano ito kainin ay ang makakapagbigay ngang pagkakaiba sa pagitan ng ginhawa at pagkakabalisa. Para sa mga nakatatanda, ang unang panuntunan ay pumili ngang saging na hinoh ngunit hindi sobrang hinoh. Ang hinoh na saging na may maliliit na brown spot sa balat ay mas madaling tunawin, nagbibigay matatak na enerhiya, at mas malamang na hindi maging sanhi ng bloating. Ang sobrang hinoh na saging, sa kabilang banda, ay maring mabilis na mag-ferment sa tiyan na lumilihang gas at presyon na nagpapairita sa pantok sa gabi. Ang pangalawang panuntunan ay panatilihin itong simple. Maraming matatanda ang nag-enjoy ngang saging na diretso mula sa refrigerator, ngunit ang malamig na saging ay maring mag-trigger ngang pagiging sensitibo ngang pantok at makagulo sa panunaw. Ang saging na nasa temperatura ng silid ay mas banayad, lalo na sa gabi. Kung gusto mong iba't ibang uri, mari mong hiwain ang saging sa mainit na oatmeal, ihalo ito sa isang maliit na mangkok ng yogurt sa hapon, o ipares ito sa isang kutsara ng almond butter. Ang mga kombinasyong ito ay nakdaragda ng protina at hibla na nakakatulong sa katawan na maglabas ng asukal ng mas mabagal at maiwasan ang mapagtaas ng enerhiya sa gabi. Ang pangatlong gabay ay iwasan ang paghahalong saging sa mga pagkain o inumin na nagdudulot ng stress sa pantok. Halimbawa, ang pagpapares na saging sa kape, itim na tsa o citrus juice ay nagpapawalang bisa sa nakakakalma na epekto at maring magpalala na pag-ihi sa gabi. Sa halip, isipin ang saging bilang isang standalone na merienda o bahagi ng isang magaan na maagang hapunan. Ibinagi ng isang lola sa Texas kung paano niya pinalitan ang kanyang late-night dessert ng ice cream at fruit salad ng isang simpleng saging na may oats sa 30 p. Sa loob ng 1 linggo, napansin niya na nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo at naramdaman niyang mas energetic ang kanyang umaga. Panghuli, mahalaga ang laking serving.
Isang katamtamang saging ay karaniwang sapat para sa mga nakatatanda. Ang pagkain ng 2 o 3 ng sabay-sabay ay maaring mag-overload sa digestive system ng potassium at fiber na lumilihang discomfort. Ang pagiging katamtaman ay nagpapanatili ng malakas na benepisyo ng hindi pabigat sa katawan. Ang paraan ngang pagkain mo ng saging ay kasing halaga ng timing. Pumiling hinoh na saging na nasa temperatura ng silit. Enjoyin ang maito kasama ng simple at bladder-friendly na pagkain at panatilihing katamtaman ang servings. Ang mga maliliit na pagsasaayos na ito ay nagbibigay daan sa saging na gawin ang pinakamahusay na ginagawa nito. Pinapakalma ang iyong pantok, pinaparelax ang iyong nerbiyos, at inihahanda ka para sa isang gabi ng malalim na pagpapagaling na pagtulog. Karaniwang pagkakamali ng mga nakatatanda sa pagkain ng saging. Kahit na ang saging ay isa sa mga prutas na pabor sa mga nakatatanda, ang maliliit na pagkakamali sa paraan ng pagkain ng ito ay maaring tahimik na magpawalang bisa sa kanilang benepisyo. Ang unang pagkakamali ay ang pagkain ng saging bago matulog. Maraming matatanda ang naniniwalang ang late na saging ay magsisilbing pampatulog, ngunit ang totoo ay mas komplikado. Ang saging na kinakain sa nila, 3 o telas pim, ay nangangailangan pa rin ng pagtunaw na nagpapagana sa tiyan at maring maglagay ng banayad na presyon sa pantok. Para sa isang taong sensitibo na sa mga pagnanay sa gabi, ito ay madalas na nangangahulugan ng pagpunta sa banyo pagkaraan lamang ng ilang oras. Isang retiradong guro sa Chicago ang umamin na akala niya ang saging bago matulog ay makakatulong sa kanya na makatulog. Ngunit sa halip ay 2 beses siyang nagigising bago sumikat ang araw. Nang ilipat niya ang kanyang merienda ng mas maaga sa gabi, naging mas kalmado ang kanyang magabi. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng napakaraming saging sa isang araw. Dahil malambot at matamis ang maito, madaling kumain ng 2 o 3 ng sabay-sabay. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang labis na potassium na tinatawag na hyperkalemia ay maaring mapanganib para sa kalusugan ng puso, lalo na para sa mga umiinom ng gamot sa presyon ng dugo o bato. Ang sobrang potassium ay maaring maging sanhi ng irregular na tibok ng puso, panghihina ang kalamnan, at hindi kinakailangang pagod sa mabato. Ang isang solong katamtamang saging ay nagbibigay ng tamang balanse. Hindi na kailangan ng mas marami. Isang Gino sa Hyderabad ang natuto nito sa mahirap na paraan. Matapos kumain ng maraming saging araw-araw, na naniniwalang mas marami ay mas mahusay. Malumanay siyang pinaalalahanan kanyang doktor na sa pagtanda, ang pagiging katamtaman ay kaligtasan. Ang pangatlong karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng saging na diretso mula sa refrigerator. Maaring nakakapresko ang malamig na prutas, ngunit para sa isang tumatandang digestive system, ang pinalamig na pagkain ay maaring makairita sa lining ng tiyan at maging sanhi ng pagiging sensitibo ng panto. Ito ay partikular na totoo sa gabi kapag ang katawan ay nagpapahinga at hindi gaanong handa para sa malamig na pagkain. Ang mainit o temperatura ng silit na saging ay mas banayad at pinapanatili ang nakakapagpakalmang benepisyo para sa parehong panunaw at kontrol sa pantok. Isa pang napapansing pagkakamali ay ang pagsasamang saging sa maling pagkain. Ang banana smoothie na may gatas ay maaring mukhang masustansya, ngunit ang dairy ay maaring magpataas ng produksyon ng mucus, magpabagal ng panunaw, at maging sanhi ng bloating sa gabi sa maraming nakatatanda. Katulad nito, ang paghahalong saging sa maasim na prutas tulad ng orange o pinya ay nagpapababa sa kanilang bladder-friendly na katangian. Sa halip, ipares ang saging sa oats, isang dakot ng mani o kainin lang ng mag-isa. Ang magkombinasyong ito ay magaan balanse at mas madaling hawakan ng katawan sa gabi. Sa wakas,
Ang ilang nakatatanda ay nakakamali sa pagtrato sa saging bilang isang lunas sa lahat habang binabalewala ang iba pang mga gawi na mahalaga. Ang pagkain ng saging ay hindi makakapigil sa paghihi sa gabi kung uminom ka pa rin ng 2 tasa ng saa sa 8:00 p.m. O nag-enjoy nga maalat na atsara na nagpapauhaw sa iyo pagkatapos nga hapunan. Ang saging ay makapangyarihang kaalyado, ngunit pinakamahusay silang gumagana kapag sinusuportahan ng maingat na mga gawain. Ang nakapagpapagaling na balita ay ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito ay madaling ayusin. Sa pamamagitan ng pagkain ng saging ng mas maaga sa gabi, pagpapanatili ng dami sa isang katamtamang prutas, pagpili ng temperatura ng silit kaysa sa malamig, at pagpapares ng maito sa simpleng pagkain, ang mga nakatatanda ay maaring gawing tunay na kaibigan ng kanilang pantok at kanilang pagtulok ang simpleng prutas na ito. Sa kaunting pagbabago lang, ang saging ay maaring huminto sa pagiging sanhingang pagkadismaya at maging isang regalong panggabi na tumutulong na ibalik ang malalim at mapayapang pahinga na naalala pa rin ng iyong katawan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang aral ay hindi nakmumula sa aham lamang, kundi sa mga tahimik na kwento nga nakatatanda na dumaan sa paghihirap ngang pagising sa gabi. Kunin ang halimbawa ni G. Thompson, isang 75 taong gulang mula sa Ohio. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na ang madalas na paghihi ay ang kanyang kapalaran lamang. Huminto siya sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng hapunan, nilaktawan ang kanyang gabi-gabing paglalakad at sinubukan pa ang mga pampatulog. Gayunpaman, walang nagtagumpay. Nananatiling putol-putol ang kanyang magabi at ang kanyang mag-umaga ay punong pagkapagod. Nang iminungkahi ng kanyang doktor na ilipat ang kanyang prutas sa gabi mula sa orange tungo sa isang saging sa 6 p.m. Nag-alinlangan siya. Ngunit sa loob ng 2 linggo, napansin niya ang isang kahanga-hanga. Isang beses na lang siyang nagigising sa halip na 3 beses at sa wakas ay naramdaman niyang sapat ang pahinga para makapag-almusal kasama ang kanyang maapo. Sa India, isang katulad na kwento ang namula kay Sushimaji, 70 taong gulang na nakatira sa Pune. Mahal niya ang kanyang 9:00 p.m. na tasang tsay at isang maliit na platong pakwan na pinaniniwala ang pinapanatili siyang malamig sa buong gabi. Gayunpaman, nalaman niya ang sarili na gising sa 2:00 a.m. Halos araw-araw, minsan higit sa isang beses. Nang ipaliwanag ng kanyang anak na ang huling pag-inom ng likido ang sanhi at iminungkahi na palitan ang nga itong saging ng mas maaga sa gabi, nag-aatubili siyang sumang-ayon. Sa loob ng 1 linggo, bumaba ng malaki ang kanyang mapagpunta sa banyo at ibinahagi niya ng may kagalakan, "Hindi ko alam na ang isang maliit na pagbabago ay makapagbibigay sa akin ng aking pagtulog." Pagkatapos ay mayroong Gloria, isang retiradong guro sa Texas. Palagi niyang mahal ang saging ngunit iniwasan ang maito sa pag-isip na sobrang matamis ang maito para sa kanyang edad. Matapos malaman ang tungkol sa potassium, magnesium at vitamina B9, muli niyang ipinakilala ang saging bilang bahagi ng kanyang 5,30p merienda kasama ang isang dakot ng walnuts. Nagulat siya nang malaman na hindi lamang nabawasan ang kanyang mapagising sa gabi, kundi naging mas kalmado rin ang kanyang mabinti at mas malalim ang pagpapahinga bago matulog. Para sa kanya, ang saging ay naging higit pa sa pagkain. Ito ay naging senyales sa kanyang katawan na oras na para bumagal at maganda para sa pahinga. Ang makwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang masolusyon ay hindi laging nakmumula sa makumplikadong paggamot. Minsan, nakmumula ang maito sa pakikinig sa katawan, paggalang sa mapagbabago nito, at paggawa ng banayad na pagsasayos. Ang saging na kinakain ng matalino ay maaring mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan.
At kung ang iba ay nakahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago, may tunay na pag-asa na kaya mo rin pagsasama ang saging sa iba pang kapakipakinabang na gawi. Bagamat malaki ang papel na maring gampanan ngang saging sa pagpapatahimik ngang pantok at pagsuporta sa pagtulog, pinakamahusay itong gumagana kapag pinagsama sa iba pang simpleng gawi. Isipin ang saging bilang isang piraso ng isang mas malaking puzzle, mahalaga sa sarili nito, ngunit mas epektibo kapag sinusuportahan ng pang-araw-araw na gawain na gumagalang sa natural na ritmo ng katawan. Ang isang mahalagang ugali ay ang light movement sa araw pagkatapos ng 60. Maraming nakatatanda ang nakakapansin ang pamamaga sa bukong-bukong o binti pagdating ng gabi. Ang fluid build-up na ito ay hindi laging kapansin-pansin, ngunit kapag humiga ka sa gabi, ang fluid ay lumilipat pabalik patungo sa mga bato. Bilang resulta, ang mga bato ay biglang nagpoproseso ng mas maraming likido na nagpapapuno sa pantok sa sandaling sinusubukan mong magpahinga. Ang banayad na paglalakad sa umaga, pag-unat nga binti, o maging ang simpleng chair exercises ay maaring magpalabas ng fluid na ito ng mas maaga sa araw. Ibinahagi ng isang lolo sa Michigan na pagkatapos magdagda ng maikling lakad sa paligid ng blok tuwing umaga, bumaba ang kanyang mapagpunta sa banyo sa gabi bago pa man niya binago ang kanyang dieta. Nang ipares niya ang paglalakad na iyon sa isang merienda ng saging sa 6,0 p. Lubos na bumuti ang kanyang pagtulog. Ang pangalawang ugali ay ang maingat na pagkain sa hapunan. Ang mabigat at maalat na pagkain sa gabi ay lumilikha ng dalawang nakatagong problema. Nagpapataas ang maito nga uhaw na humahantong sa mas maraming pag-inom pagkatapos ng paglubo nga araw at pinasisigla rin nila ang manerbiyos ngang panto sa pamamagitan ng sobrang likido. Ang pagpapalit ng atsara o pritong meriendang nilagang gulay na sopas o ganong nilayan ng pampalasa na kanin ay maaring maging mas madali sa katawan sa gabi. Sa mga tahanan ng India kung saan karaniwan ang atsara at papat, ang paglilipat lamang ng maalat na pagkain na ito sa oras ng tanghalian ay makakapigil sa pagkadali sa gabi. Nakdarakdak ng balanse ang saging dito. Nakbibigay ng mga mineral ng hindi lumilihang labis na uhaw. Isa pang kapakipakinabang na pagsasayos ay ang pagkontrol sa mga inumin sa gabi. Maraming matatanda ang nakakahanap ng ginhawa sa tsaa, kape o maging sa mainit na gatas bago matulog. Ngunit ang mapagpipiliang ito ay nagdaragda ng likido sa eksaktong maling oras. Ang caffeine at ilang herbal tea ay nagsisilbi ring diuretics na nagtutula sa pantok na kumilos. Ang pagpapalit ng mga inumin sa gabi ngang maliliit na sips ng maligamgam na tubig at pagkain ng iyong saging ng mas maaga sa gabi ay nagbabawas ng pasanin sa parehong bato at pantok. Ang kapaligiran sa pagtulog ay mayroon ding tahimik na papel. Ang makakapal na kumot, masikip na pajama, o sobrang init na silid ay nagpapawis sa katawan, nagtitrigger ng masenyales ng uhaw at nagpapataas ng aktibidad ng bato. Ang nga nakatatanda sa mainit na tag-init ng India at sa mga American home na may central heating ay madalas na minamaliit ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng magaan na cotton sleepwear, pagbukas ng bahagya ng bintana o paggamit ng ventilador, nananatiling malamig ang katawan at hindi gaanong balisa. Kasamang mga nakakapagpakalma na mineral sa saging, lumilikha itong mas maayos na paglipat sa mas malalim na pagtulog. Makasama, lumilikha ang maugaling itong ritmo. Ilabas ang malikido sa binti sa araw. Kumain ng magaan at maagang hapunan. Pumili ng saging bilang merienda sa gabi. Bawasan ang mga inumin sa gabi at matulog sa isang malamig at komportableng kapaligiran. Ang bawat hakbang ay maliit ngunit malakas ang epekto. Sa halip na makulong sa pagtanda, nagsisimula kang makita na ang iyong mapagpipilian ay humuhubo pa rin sa iyong magagabi. At iyan ang pag-asang totu. Ang saging ay maaring ang banayad na angkla,
ngunit ang iyong pang-araw-araw na ugali ang nagpapalit ng agos.